lumabas ang mga tao nitong Lunes nung may narinig silang komosyon. Natingala nami ato nga nung nagubot na sa ubos ba nagsinagitay na. Meron kasing bumagsak mula sa ikatlong palapag ng mall. Isang batang babae. Nakita ko talaga yung bata bumagsak. Pinamag-istanti nga natumbarak nga nahulog ang bata. Nasaan ang mga magulang ng bata? Yung tinatakbo ko, sinitingnan ko yung mata niya. Sabi ko na, "Bibi, huwag kang pumikit, gising ka lang." Isang bata sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, aksidenteng nahulog mula sa third floor ng isang mall. Ang insidente nangyari sa mall na ito sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur sa Mindanao. Ang bata, tawagin na lang natin sa pangalang Ninya, nahulog mula sa third floor ng shopping center. Na tinatayang nasa 30 feet ang taas. Ang binagsakan niya ang istante ng sales lady na si Erlinda. Dito ako nakapwesto, dito po bumagsak yung bata. Ito, nabasag, tapos mayroon pa mga sabon, nadaganan sa bata. Nakita ko talaga yung bata bumagsak. Wala akong natulong kasi na-shock ako. Dali siya nahagbong guys, so third floor guys. Basag lahat ng glass na natamaan ng bata. Sa mga kuhang ito ng CCTV mula sa mga tindahan sa loob ng mall, makikita na ilang sandali bago ang aksidente, si Ninya at ang ina nito na itago natin sa pangalang Sweet nasa isang gadget shop sa third floor. Yana siya sa kuha nga, nangita siya laptop para siyang pag-eskwela daw. Para siyang anak nga senior high. Pero habang abalang nakikipag-usap si Sweet sa staff ng tindahan na si Antonio, si Ninya biglang lumabas sa shop at naglaro sa gilid ng escalator. Makikita rin na umupo pa ang bata sa gilid mismo ng escalator. Ilang sandali pa, bumalik ito sa loob. Gawas pero badlungon niya. Gadali mugod sila po dato. Ako na lang ang balikan, ma'am. Pag-approve niya, miyana siya sa ko ang dong, pwede balikan lang sa nako ang laptop kay napa ko'y bayaran. Makalipas ang 15 minuto, bumalik ang mag-ina sa shop ni Antonio. Pero ang bata, sa gilid na pala ng pababang escalator dumiretso at sumampa sa handrailing nito. At ayun na nga, ang bata, aksidenteng nahulog. May sumigaw na may nahulog daw. Doon ako tumakbo. Kinuha ko na lang agad. Sakaling may salba ko naman. Ang bata, itinakbo palabas ng mall ng sales lady na si Rachel. Kahit hirap siya, lalo't 8 buwan siyang buntis. Hindi ko nararamdaman yung pagod o bastang ko lang na madala sa ospital. Yung tinatakbo ko, sinitingnan ko yung mata niya. Sabi ko na, "Bibi, huwag kang pumikit, gising ka lang." Ang bata, himalang nakaligtas ni hindi nga raw ito nabalian ng buto. Meron siyang galos pero nasa left side ng face, wala naman siyang mga major na mga abrasions. Na-perform yung CT scan and series of X-ray. Na-turn out naman na lahat ng results are negative and normal. Si Sweet, agad sinunda ng anak. Tumanggi siyang magpaunlak ng interview sa aming team. Pero sa panayam sa kanya ng isang local radio reporter, aminado siyang nawaglit siya ng tingin sa kanyang anak. Dako ra man taning bag-or gid kami naabot sa taas nga na kuan gid siya kay lihok manggod kaayo ni. Mabuhi agad jud wala na dayon Ginoo ko. Kung nagkuan ang mga tawo nga nanyagit na mga tawo.
nila niya, wag daw siyang husgahan, lalo't hindi naman niya ito kagustuhan. Ang nangyari sa anak, agad daw ipinagbigay alam sa kanyang mister na security guard sa Maynila. Kasaba ginaangkos. Maayos naman na raw ang lagay ni Ninya. Asa may sakit ni mo ron? Di mo ulo. Nung diari, wala na sakit. Dire. Si mother na nandoon, na-shock din siya. We will be coordinating din with CSWD for the counseling. Walang tao na maituring natin na siya yung nag-cause nga no ang bata is nahulog. Sa mga bata between 2 to 7, dapat paulit-ulit positive, clear, at consistent ang pagbigay ng instructions. Gamitin natin yung simpleng paliwanag. Kailangan pagsamahin yung supervision, yung education, at environmental safety. Dapat tiyakin na yung pupuntahan nyo namang lugar, merong ding mga safety measures na ginagawa. Ang lokal na pamahalaan ng Pagadian, nagpaabot na raw ng tulong sa mag-ina. Tayo na magbayad yan. Lahat na gagastusin sa ospital. Kahit piso, walang binayad yung nanay ng bata. Ang pamunuan ng mall, planong maglagay ng karagdagang harang sa escalator. Meron nang nakalagay doon na grills, parang lalagyan namin doon ng glass doon. Dito natin ilagay, ma'am, parang ganun siya, pero i-overlap natin pataas. Pero hindi natin pwede idikit dito. Pag dinikit natin yung shoppers sa hawak dito, posible marami tayong shoppers na sasagi yung kamay. Maglagay kami ng hotline numbers doon mismo sa mall para alam ng mga tindera doon, mga tao doon na pag may emergency, alam na nila kung sino yung tatawagan. Pinagod sa mga ginikanan, no, ato yung hawira tong anak, kung magdala mong galing tag-anak kay dili lalim. Sadyang malikot ang mga bata. Kaya hanggat maaari, huwag silang alisan ng tingin, lalo na sa mga pampublikong mga lugar para hindi sa disgrasya ang kanilang kabagsakan.